Okay mga boss, isang maulan na hapon at kumusta po kayo? Matagal tayong wala masyadong upload dito, naging busy. Tulad yan, may ginagawa tayo na clear mo na. Electric pan, nasunog na. Yan, palit na tayo ng shafting. Tsaka itong motor aluminum, sira din. Ang gagawin natin ngayon ay hindi yung electric pan. Gagawa tayo ng review sa binili natin sa online. So may paggagamitan tayo nito, kaya napabili tayo. Lagay ko muna dito. Yan, set up natin yung camera. Tapos try lang natin kung kumusta. Tagal-tagal na rin ako, may mga damage, no, mga butas-butas, no? Yan, bili tayo ng Bluetooth amplifier to. Yan, 60 at saka ano. Kaya lang nakulukot na yung ano niya, box niya. So gagawa tayo ng review. Saan tayo una-una? So ito muna yung unahin natin yung isa. Ito sa second video nagawa natin ng hiwalay. Okay. So ano to? May kasamang cord. Ito ay Bluetooth amplifier, pwede sa video okay, pang ano. May kasamang remote. Yan. Ano bang in-order natin ngayon? In-order natin ay D60. Yan, may optical na bus power amp. Yan, D60 audio hi-fi bus power amp. So anong meron? Volume sa eco, main volume sa high at saka sa low. Tsaka dalawang kabitan ng mic, ito auxiliary input. Tapos para sa memory card, USB, optical, so digital optical. Yan mga boss, ano yan ginagamit sa mga component din or mga amplifier na mayroong optical. Naka fiber optic, umiilaw kasi yan pag ano eh, DC power switch, AC power switch. So maganda kasi wala yung switch para sa AC at saka sa ano, sa 12 volts nya. Ito yung switch sa 12 volts, yung DC. Ito naman yung switch para sa AC. Ayan, maganda, wala yung ano nya. Tapos ito naman yung likod nya. Okay. So sa power supply naman niya, okay naman, malaki na rin yung main filter capacitor niya. 47 microfarad, ang dumi ng kuko ko. 47 microfarad, 400 volts. Tapos sa output naman niya, 35 volts yan. Okay. So ano pang kasama dito? May kasama siyang para sa plug, DC plug. Kung sakaling gagamitin nyo sa battery, ito yan. Yan. Dito yan. Tapos itong dalawa, may dalawa pa ditong natira. Para sa speaker at saka sa Twitter ata. Yan mga boss. Yan, tingnan natin. Hindi naman nayupi, no? Yan, hindi naman siguro. So, may nakalagay dito dalawang terminal. So kung babasahin nyo dyan, mayroong ganyan, Twitter. Yan, TSP. Malabo TSP, ano ba yan? Hindi nagsusum yan. TSP positive. Tapos ito naman SP. So ito yung pinaka main speaker nya. Ano nangyari dito sa camera natin? Main speaker itong kulay blue. Tapos ito sa Twitter. Kung magkakabit kayo ng Twitter dito, at saka mayroon na yung capacitor. Ito yung capacitor na para sa Twitter mga boss. Tapos yung pinaka IC naman nya ay nandito. Mamaya bubuksan natin yan. Alamin natin anong number ng IC para malaman natin kung ilang watts. So yan, may nakalagay naman dito sa likod. So subukan natin. Kapit tayo ng isang plug na lang muna. Yan, tabi na muna natin to. Ayan. Dito na natin ikakabit. Tapos meron tayo ditong wire para sa speaker.
O ihinang na lang kaya natin, magti-testing lang naman tayo. Ihina ko na lang siguro mga boss, no, para wala na tayong dugtungan. Itong wire na to ay yung speaker natin. Nandyan itong Sony. Ito muna, ano, ititesting lang naman natin kung gumagana. Ngayon kung anong watts ang speaker dito na babagay, babasahin natin yung IC, tapos susukatan din natin yung pinaka-supply nya. Kung ilang volts yung pinaka-supply nya kapag naka-AC volts. Doon tayo magbabase kung gaano kalaki speaker ang ikabit. O ano yung sakto. Kahit anong speaker pwede naman dito mga boss. Kasi pag ganitong mga class D, hanggang 2 ohms kaya nito eh. Pero titingnan natin kasi isi-search din natin yung data niyan mamaya sa Google. For the meantime, mag-testing muna tayo. Okay? Hinang muna natin. Yan. Tapos dito. Nga natin. Positive, yung may E+. Yung may plus yung positive. Yan. Tama kaya itong pinagagawa natin. Okay. Then ganyan na natin. Install na natin yung plug nya. Yan, plug. Check muna natin kung may power na. So ito yung pinaka power switch ng AC. Oh, ba't walang power? Ayun, meron. May lead. Device is ready to pair. Merong Bluetooth device. Bluetooth device is ready to pair. Kuha tayo na memory card. Tingnan natin. Tama ba ito? Kabit ko? Mali. Play by TF card. So okay siya mga boss. Yung mic gitna muna natin. Hello, sound check. Hello, sound test, sound. Hello, sound test, okay? Natitimpla po yung echo niya. Sound test, sound. Sound. Mic test. Mic. Sound test. Yan. So yung tone control ng echo pagdating sa ano, hindi katulad sa conventional amplifier na hiwalay yung volume. So pag nakababa din yung pinaka main, wala din pati echo o pati mic ko. Mic test wala. Sound. Hello, sound test, sound. Hello, sound test. Hello. So okay din siya mga boss. Ngayon sunod natin na gagawin ay silipin natin yung pinaka audio IC niya kung anong number. Tanggalin muna natin itong plug. Yan. Tingnan natin. Ito yung pinaka tornilyo ng heatsink. Tapos susukatan din natin yan kung ilang volts yung pinaka supply nya. Mamaya.
Kasi ano to, D60. May D100, may D20. Ang na-review lang natin dati ay Bosca at saka Broadway na D100, D20. Itong D60 hindi pa tayo nakapag-review nito. Yan. Ano ba ang number ng IC? Malabo mga boss ah. Punasan muna natin para makita natin yung IC. Napakaliit lang po ng IC nya. Napakaliit ng IC. Ilawan natin. Teka lang, hindi natin makita ng gusto ah. Ayan po yung ano nya. CS3850. Tama ba yung number natin? CS3850. So i-google natin yan mga boss, saglit lang. I-google natin yung number ng IC kung ano yun. Okay mga boss, so ito yung pinaka schematic diagram nya at saka yung pin location ng mga pyesa. Yan yung detalye nya. Tapos punta tayo dito sa sa pinaka specification nya kung ilang watts talaga. So nakalagay sa BTL1 kapag 24 volts at 8 ohms yung supply ay magpo-produce siya ng 42 watts. Pag 18 volts naman at 4 ohms, 42 watts pa rin. Pag 12 volts naman, 4 ohms, 20 watts. Kapag naka BTL by 2 naman, ay ibig sabihin naka stereo, 24 volts 8 ohms ay 40 watts. Pag 12 volts 4 ohms 18 watts. Yan po yung mga specification nya kung sakali. So ibig sabihin papatunay dito na hanggang 42 watts lang yung ano nya, yung maximum power nya kapag naka 24 volts ka sa 8 ohms. Siguro pag naka 4 ohms ka, medyo mas mataas pa yan. So hindi siya aabot ng 100 watts. Ito yung pinaka kasi ito talaga yung pinaka description ng IC na nakabit. Kaysa mag-testing tayo ng tinga-tinga lang o ikabit natin sa speaker para masabi na malakas, dito naka-declare kung gaano siya kalakas. Okay mga boss, so may tester tayo dito. Susukatan natin yung pinaka-output nito. Ito yung supply ng IC. Kasi doon sa nakita natin 24 volts ba yun? Tama. 42 watts pag naka BTL 1. Ibig sabihin naka BTL siya na mono or isang channel lang katulad nito ay 42 watts sa 8 ohms at ang supply niya ay 24 volts. So sukatin natin ito kung ilang volts yung pinaka supply nito. 20. So pag ganitong 20 volts lang yung supply niya, hindi umabot ng 24, malamang hindi rin umabot to ng 42 kung sakaling 8 ohms yung load. Siguro kung mga 4 ohms load yun, pwede. So hindi pa umabot ng 50 watts yung pinaka power nya kung babasehin natin sa supply at saka sa load ng amplifier. So ganun po kasi sa mga nakakaintindi ng ohms law at saka calculation ng speaker load saka power, maintindihan nila yan. Yung lakas kasi mga boss ng ng speaker o ng amplifier, hindi lang po nagbabase yan kung gaano kalaki speaker na ikakabit nyo. Yung supply ng amplifier at saka yung impedance ng speaker na ilulod mo, doon magbabase din yung lakas na tawag dito na mapoproduce ng isang sound system. So kung ipapaliwanag natin mas malalim yan, baka maraming maraming maligaw. Sa madaling sabi, hindi lang tayo nagbabase lang sa speaker o sa kumbaga marami pong dahilan, marami pong part, maraming
nag-contribute ang tawag dito napakahirap ipaliwanag sa pinaka magaan na paraan. Sa madaling sabi, hindi lang isang bagay ang ang basihan sa pagsukat ng lakas ng ng amplifier o ng buong sistema. So sa impedance na load, sa supply, saka sa IC na ginagamit, o kung sa transistor o sa amplifier design. Dito class D siya na IC, may naka-designate na siya na kung ilang volts yung supply, tas ilang ohms yung impedance ng speaker. Doon magbabase kung ilang watts. So dito 20 volts lang. Kung mga 8 ohms, so biyo na natin mga less than 40 watts lang ata ipoproduce niya. Pag kinabitan mo ng malaki, di 15 na 500 watts, tutunog pa rin yan. Pero hindi tunog ng 500 watts o 300 watts na Kung ano yung power nito, yun pa rin talaga yung ilalabas niya. Same lang yan. Okay, sana naunawaan na mga boss. Kung hindi nyo naunawaan yung pinagsasabi ko next time. Next time, o kaya tulungan niyo ako, mga kapwa ko technician na nasa comment section. Maliwanag. So, sa madaling sabi, para sa maiintindihan ng karamihan na lang sa mga hindi technician, wag po kayong umasa, wag po kayong maghangad ng super lakas sa mga ganitong bagay na maliliit. Matuto po kayo kung gaano lang po kaya ibigay niya ng ganitong mga amplifier o mga Bluetooth amplifier. Matuto po kayong makontento. Yun lang po. So wala naman po yung sobrang lakas pero sobrang konti lang din ng ng ibibitaw niya na power, or ganitong mumurahin lang din. Kasi kung ang logic ay kung pwede naman pala gawing super lakas na ganito lang kaliit, di wala na mga power amp na mabibigat at malalaki ngayon. Although sabihin natin na naka SMD na to at maliliit na yung mga pyesa, class D na rin, mas efficient sabi nila kasi konti ang distortion, konti lang yung konsumo, tapos kaya mag-produce ng malakas na power. Hindi pa rin accurate na ganon, na aasa tayo sa ganito. Kung malakas, magastos, mas malalaking pyesa din ang kailangan. Matuto tayo makontento kung anong meron. So sa akin, sa personal opinion ko, pambahay lang malakas na rin to. Ewan ko lang sa iba kung ganun ang pananaw nila. Okay, hanggang dito na lang, at sa susunod naman ay gagawa natin ng review itong kasunod yung Okay, itabi ko na muna to at see you next time. Tapos gagawa tayo ng 3 series of video nito. Una review, tapos tawag dito mga boss, pagkumparahin natin.